Uy, gaming tablet naman tayo ngayon. So, hawak ko right now is the Lenovo Legion na Y700. And ang dami sa inyo nag-request sa akin nito. I have here is the 2023 version, hindi yung 2025. And I'll tell you why okay na to, sapat na to para sa inyong gaming. Dahil this one is being powered by the Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 gigs of RAM and 256 GB of storage. For me, pretty solid na. 144 Hz screen refresh rate, and a 6,550 mAh na battery. More info, pati kanyang presyo after this quick intro. Now, itong Lenovo Legion na Y700 na may 12 gigs of RAM and 256 GB of storage is currently priced at 18,500 pesos. And nabili ko to sa UKDB Gadgets, so you can check it on the link that I'll provide on the description box below. Now, probably first things first, masasabi ko sa inyo, saktuhan ito sa aking kamay. Especially when you're playing games, this is probably the perfect tablet na para sa akin. Noong unang labas nito noong 2023, this is running Android version 13. Right now, naka-Android version 14 siya. And sabi ni Lenovo, this one should get 3 major Android updates. So, dapat updated to up to Android version 16. So, right now, naka-14 na. So, hopefully to get the Android version 15 pretty soon. Now, one of the good things na gusto ko dito sa kanya is aluminum kanya likod, aluminum kanya frames. And meron din siyang scratch resistant na screen. I'm not quite sure kung anong Corning Gorilla Glass ang gamit na dito dahil wala akong nakita sa kanya spec sheet. But nevertheless, expect mo this is definitely scratch resistant. One of the things na mapapansin mo is mas makapalang ka ng bezels sa taas sa ilalim compared sa kanyang sides. For me, okay lang naman makapalang ka ng bezels sa taas sa ilalim kasi when you're playing games, hindi mo naman siya mapapansin pag ganito. Now, one of the good things na meron niya na wala ng 2025 version is meron siya micro SD card expansion up to 2 TB of storage. There's only just a few upgrades na meron ng 2025 processor, Snapdragon 8 Gen 3, Wi-Fi connectivity at Wi-Fi 7, faster charging at 68 watts, and screen refresh rate at 165 Hz screen refresh rate. The rest is all the same, pati ka ng camera module. Pero ang presyo, medyo malaki ang lundag from 18,000 pesos to 23,000 pesos. Now, itong tablet na ito is being powered by the Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 and it was able to give me a 1.3 million points dito sa Antutu benchmark. For me, quite solid na siya for heavy gaming. Wala kang maging problema naman dito. This is the score na nakuha ko sa kanyang breakdown. 2,822 ang kanyang loop score and 98% sa stability sa WildF Extreme. Ito ang benchmark score na nakuha ko sa kanyang CPU benchmarking sa Geekbench and of course sa kanyang GPU benchmark. Medyo rocky konti lang towards the end ng kanyang thermals and it throttled to 71% na kanyang best performance. Now, pagdating naman sa battery, this one has a 6,550 mAh na battery. I was hoping na sana maglagay sila ng mga 8,000 mAh, no? Dahil right now, we're already using the silicon carbon na technology. Kung yung mga smartphone are gunning for 6,500, 7,000, 8,000 mAh na battery, why not itong tablet na ito having the same size? They could have packed in a silicon carbon. But of course, given that this is a 2023 version, sana doon sa kanyang 2025 version, ginawa nilang 7,500 or 8,000. Yun dapat mas updated yun. Pero the same lang naman silang dalawa. And this one having a 45 watts of fast charging, for me, it's quite okay. Charging from 0 to 100 takes around mga 1.5 oras. And pagdating naman sa battery endurance, kaya naman nito magtagal ng 1 whole day. Wala naman naging problema sa kanya using it normally. And nung nirate ko to sa PCMark na battery stress test, 7 hours and 42 minutes, under 50% brightness and 60 Hz screen refresh rate. For me, quite good. Now, pagdating sa display, this one has a IPS LCD. Ang kanyang screen size is 8.8 inch and meron siyang 144 Hz screen refresh rate and 5,000 nits kanyang maximum brightness. One of the things to notice dito is maganda ka na display. I'll be honest with you, watching several films dito, talagang okay na okay dito.
Yung kanyang display is nothing short of my expectation. And pag nagbabrowse ka naman dito ng mga shorts, equally nice din naman if you're browsing through Facebook, TikTok, YouTube Shorts, okay naman ang browsing experience ko dito. Now, one thing na napansin ko naman dito sa kanya is magandang kanyang grip sa aking kamay. Saktuhan lang, and pwede ko pa ipasok sa loob ng aking sling bag. Walang problema dahil sa kanyang size, saktong-saktuhan lang sa aking sling bag, and it's very easy to carry around. Now, honestly, mas practical nga bumili ng isang tablet like this one, si Lenovo Legion Y700, compared to buying a Huawei Mate XT na almost of the same screen size. Pag binuklat mo siya, mas fragile yon compared to this one. Solid na solid ang feel ko dito. Now, sabi ni Lenovo, this one is being tuned by JBL ang kanyang sound, so quickly pakinggan lang natin. Now, one thing na napansin ko, malakas ang kanyang sounds, and mafe-feel mo yung bass coming from yung kanyang speakers dito, which is definitely goods para sa akin. Now, since this is a gaming na tablet, I was able to game dito sa tablet na ito, and yung kanyang experience, no, I would say na okay siya. I love the weight is saktong-saktuhan lang sa aking kamay, and I love the way na nilalaro ko mga games dito, giving me a better view, magandang display, and overall the experience is pretty solid para sa akin. Ang nilaro ko dito, Call of Duty Mobile, Farlight 84, Delta Force, and Genshin Impact. Pagdating sa Call of Duty Mobile, wala kang magiging problema dito sa game na ito. Sagad-sagaran ng gaming dito. Was able to play around mga isang oras na game dito. And honestly, nag-enjoy ako sa kanya. Giving me a good gaming experience dito. I mean, saktuhan sa aking kamay. I love the feel. Yun na-enjoy mo yung game na malaki ang kanyang screen. And one thing to like dito sa kanya is yung sounds niya is malakas and marinig mo talaga mga footsteps. Plus, another thing is maganda nga ng display. Yung touch response is fast, and pinakamainin na inabot ko after an hour is 36 degrees Celsius. Now, pagdating sa Farlight 84, nilagay ko sa high graphical settings, and okay naman ang kanyang gameplay. Though there are times na mafe-feel mo there's a little minor hiccups and here and there. And okay naman ang kanyang magiging touch response dito sa kanya. Maganda kanyang display. One thing na napansin ko dito sa kanya is that merong minor frame drops along the way pa naglalaro ka. Lalo ako medyo heavy ng bakbakan. But overall, yung gameplay was pretty solid. After 30 minutes of gameplay, 37 degrees Celsius. Pagdating sa Delta Force, okay na okay din ang gameplay dito. One of the things na magusto mo talaga dito is malaking kanyang screen and ample enough for yung enjoyment mo dito sa kanya while trying to aim sa mga malalayong kalaban, no? Especially when you're using sniper scope, mas okay, mas enjoyable dito sa kanya dahil malaki yung view. One of the things na magusto mo dito is magandang kanyang sounds, malakas, and hindi siya mainit. After 30 minutes of gameplay, 37 degrees Celsius. Pagdating sa Genshin Impact, okay din ang kanyang gameplay, though there are times na may minor frame drops, no? Nilagay natin sa high graphical setting yung 60 FPS, and halos minimal lang naman ang frame drops na na-feel ko dito sa kanya. It was able to give me a good gaming experience. Kahit medyo magbakbakan lang kayo on a certain place, medyo maraming kalaban, minor lang mga frame drops na mafe-feel mo sa kanya. Playing this game for around mga 30 minutes, mabilis na kanyang touch response, and pretty solid ang kanyang sounds. 39 degrees Celsius ang inabot ko. Now, pag-usapan na natin ang camera on this phone. This one has a 13MP na main camera sensor, and meron din siya 2MP na macro lens. This one can shoot you up to 4K and 30, and ang kanyang front-facing camera is a 8MP na sensor which can shoot you up to 1080p and 30 FPS. Now, checking some quick snaps na nakuha ko dito sa Lenovo Legion Y700 2023. Taking a look at some of these greens na nakuha natin. Normally, I wouldn't take out a tablet to shoot photos on indoor and outdoor. I rarely use yung kanang camera, but for demonstration purpose, pakita ko lang sa inyo. And honestly, yung mga greens dito, no, medyo saturated. And pag tinignan mo naman sa mga details dito nakuha ko dito sa bato na ito, sabihin natin may science project, kailangan mo mag-picture, marami naman details siya makaka-capture. That is okay. Now, pag shot ko dito sa rosebud na ito, it took a little time to focus dito sa gitna. No, medyo nahirapan siya kung di mag-focus. Kailangan mo talaga itutok sa kanya, itap mo yung rosebud just to be able to focus properly. But taking up some other flower shot like this one, medyo mukhang pale lang kunti ang kanang flower. Pero marami naman details na captured. And taking some other flowers like this one, okay din siya. Pero there are times na medyo na-out of focus siya. Now, pagdating naman sa indoor, feeling ko okay naman ka ng camera. I was able to take in some good snap naman
kahit medyo low light. Pagdating sa product photography, I would say na walang problema itong kanyang camera. Now, if you focus on the subject and blurring all the way to the background, well, honestly, hindi siya ganun kaganda yung kanyang pagka-background blur. Yung kanyang depth sensor dito is medyo mahinang klase. Pagdating naman dito sa product shot na ito, yeah, yung tinatry ko na ipa-blur ang kanyang background pero hindi siya masyado nag-blur. Taking a quick snap dito sa kanyang painting, okay naman. And tinry ko naman kanyang zoom. This is how it looks like. This is a normal shot and this is a 2x zoom shot. Okay naman ang kanyang mga nakasulat after 2x zooming, mababasa mo pa rin. And kung mga poster shot, okay naman siya. Wala kang mga problema naman dito. And we were trying to take some photos on outdoor. Honestly, okay lang naman ang kanyang camera. Pwede naman ito gamitin pang mga conferencing. Wala kang maging problema dito. It's just okay. No? The quality is not so bad on outdoor. Pag tinignan mo naman mga shots na nakuha natin, okay naman, solid naman. Pero when it comes to indoor, mapapansin mo talaga magso-softness talaga siya. And yeah, most of my photos na nakuha ko dito sa loob ng indoor, medyo soft. Now, if you're using kind of front-facing camera to take a vlog, honestly, I wouldn't use a tablet to walk around and take a video, but just for demonstration purpose, medyo matagtag siya, no? Pero normally, you would put it on a table for conferencing. Okay naman siguro to. Now, if you're using kind of rear camera, which normally you wouldn't use it panglakad and taking a vlog, pero matagtag siya. Pero kanyang resolution is not so bad at 4K, and okay naman siya siguro for still video recording. Now, ano masasabi ko dito sa Lenovo Legion Y700 2023? For me, perfect na perfect to for gaming below 20,000 pesos. Bakit? Dahil it has still a pretty good and solid na processor inside. Meron siyang bypass charging, malakas and solid na kanyang sounds. And the best of all is solid na solid ang feel ko dito sa kanyang chassis and sa kanyang grip, no? Especially when gaming. Perfect na perfect siya for gaming for long hours dahil you'll be able to get the most out of this tablet, especially sa bypass charging. Overall, ang experience ko dito is pretty nice and solid. I would say na kahit hindi mo bilhin ng 2025 version, panalong-panalo tong 2023 version ng Lenovo Legion Y700. Kaya guys, anong tingin niyo? Are you willing to buy this one or the 2025 version? Let me know in the comments, and if you want to know kung saan ko ito nabili, I got it from UKDB Gadgets for around mga 18,500 pesos, and I'll post the link on the description box below. Na kung nagustuhan nyo itong review natin sa Lenovo Legion Y700 2023, please share it to your friends, and a quick sub sa aking channel is definitely awesome. I'll see you in my next video. And so, ako para si Richmond, and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.